Samantala, pirma na lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinihintay para madagdagan ang pangil laban sa agriculture smuggling. Ito'y matapos ratipikahan ng Kongreso ang panukalang batas na layong labanan ang mga nasa likod ng economic sabotage. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Motion is approved. Ratipikado na sa Senado at wala namang kumontra ang senador sa panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Naasahan na mas magbibigay pangil ang panukalang batas laban sa mga mapagsamantala sa agrikultura. Naasahan ding susupilin nito ang mga sabuatan ng iba't ibang tiwali. Si Senator Cynthia Villar ibinahagi ang ilan ng pagkasunduan sa Bicameral Conference Committee. That in Section 18 of the Consolidated Bill, we included the Department of Finance in the composition of the Anti-Agriculture Economic Sabotage Enforcement Group. This should not be interpreted to allow further delegation of the DOF's function as a member of the enforcement group to bureaus or offices under it, in particular to the Bureau of Customs. Ayon kay Villar, ang problema sa sistema sa Bureau of Customs ang isa sa dahilan kung bakit tila hindi anya naging epektibo ang implementasyon ng orihinal na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Inaasahan din sa panukalang batas na mas magkakaroon ng malalaking multa sa mga lalabag. Failed to the effective and implementation proved to be inadequate. Nauna na ring naratipikahan sa Kamara ang BICAM report. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.